Alam nyo ba mga kaibigan that China is one of the napakaraming mga manufacturers in terms of gadgets, technology, usapang technology mga kaibigan. Pero in this video mga kaibigan, meron tayong isang laptop dito. The name of this laptop is Thunder Robot. Thunder Robot naman yan pala. Oh, Thunder Robot. It is a Chinese brand laptop. Liliwanagin ko lang. Hindi ko sinasabi na huwag kayong bumili ng mga Chinese brand na mga laptop. Okay? Hindi ko po sinasabi yan mga kaibigan. Pero ito, magbabahagi lang ako ng experiences ko bilang isang computer technician. May na-encounter na ba tayong mga kakaibang problema sa mga Chinese brand na laptop? Yes, meron. And ibabahagi ko yun dito sa video ito para magkaroon ka ng idea kung go ba, bibili ba. Alam naman natin mga kaibigan na bagsak presyo itong mga to. We call it budget meal. Maski nga brand new, meron pa akong na-encounter na brand which is maabot lang siya ng 15,000 for a brand new latest model. Yun ang sabi. Meron akong naging client noon na bumili ng ganitong brand, mga kaibigan. It is a China product. And unfortunately, hindi nagtagal yung laptop. Oh, yeah. This is just based on my experience. Unfortunately, mga kaibigan, hindi nagtagal yung product. Okay? And upon checking natin, hindi na rin tinanggap sa service center, sa warranty, kasi defective na daw yung board. And ang naging problema niya is tawag dito, parang nasunog or nagkaroon ng shortage, no? Nabili niya yon for up to 13,000 pesos only, brand new price. Ngayon, meron naman tayo dito ng isa mga kaibigan, no? Yan. So, client ko to, and ang problema niya is hinge. Nakita lang kasi natin, napansin lang natin sa hinge mga kaibigan dito, bumubuka-buka ka na siya, and naka 15.6 OLED, no? Yung kanyang screen LED. It's very risky. Pag kino-close niya, bumubuka na. Ngayon, sinubukan natin siyang lagyan ng pandikit, mga kaibigan. Plastic steel epoxy. Pwede rin namang steel epoxy, pwede lang din, tamang tansya lang din mga kaibigan, no? Pero yon, nakita ko plastic yung kinakapitan niya. Okay? Most of the laptop naman plastic pero merong metal. Merong metal. Dito kasi mga kaibigan, ang nakita ko lang na metal is yung screw, lalagyan ng screw at yung screw. That's it. No? Tapos yung lagayan, plastic lang 'yon mga kaibigan. So, kapag i-close mo siya, bubuka at bubuka talaga dito. Ngayon, sinubukan nating idikit, still ganun pa rin yung problema niya. Parang merong problema talaga sa structure, no, ng laptop. Hindi ko sinasabing magaling ako mga kaibigan, ha. Hindi tayo nagmamagaling dito. Sinashare lang natin. Plastic kasi yung kapitan ng screw ng main hinge, tapos yung bakal, ang kakapitan lang nun is plastic na removable. So once na natanggal na yung niya, talagang bubuka at bubuka yan. Ngayon, dinikit natin, sobrang dami na nating nilagay na pandikit din. Tinawagan ko yung client kanina lang. Nako, mukhang kakapusin tayo sa oras dito, kailangan pang i-recheck kasi ganoon pa rin yung problema niya. Pumunta na to dati, mga kaibigan, sa kabila lang, dito lang. Ngayon, dito naman ang problema niya. Sa structure ang problema dito mga kaibigan. In terms of components naman sa loob, napansin ko rin almost sa lahat ng mga ganitong brands mga kaibigan na galing sa China, ang mabilis masira mabilis lumuwag yung kanyang mga screws. So hirap tayo sa pagtanggal, grinder natin, mini grinder tool. Yun, yung mga na-experience natin. So far okay naman mga LCD screens, sa keyboard okay naman. Ngayon, judgment sa kung ano yung mga piyesa na meron sa loob. And I think depende na yun sa user, no? Kung papaano niya
i-describe yung kanyang experience sa paggamit nito. Pero ito, experience ko lang as technician. So, yun lang. So, bago tayo mag-purchase, mag-ano muna tayo, magbasa-basa muna tayo, alamin natin yung background ng ganito, ganyan. Siyempre, there are some trusted brands naman, wag na lang tayo magbabanggit. Pero, yun. Tip of the day lang, wag basta bili. Tignan nyo rin kung ano yung maganda talaga, mga kaibigan. Thank you for watching.